Hello! Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Hindi na ako makapag-concentrate do sa Christmas break ko kasi mayat maya ang PM sa akin eh. Ng mga content. Siyempre, sino ba naman ako para tanggihan ko yung mga nagre-request. Kahapon, magsusorry ako. Yung content ko kahapon regarding dun sa kay Vince, yung may kinatkat ko kasi video kasi naka-copyright. Yung yung mismong video kasi ni Vince, yung binubuksan yung regalo. May sounds kasi 'yon, may background sounds na piniplay naka-copyright. Kaya anong nangyari, pinutol-putol ko. So yung iba hindi nakuha yung konteksto. Inassume ko kasi na alam niyo na yung istorya. Yung iba pala hindi pa rin pala alam yung istorya. Akala ko kasi napanood niyo na lahat. So ang konteksto po kasi nung regalo kahapon, ang ginawa kasi ni Vince Jimenez, nalaman niya kasi na nanluloko yung... Nililigawan niya ba yun o girlfriend niya na? Yung nililigawan niya. 'Di ba? Nalaman niya na may boyfriend pala, yung tinutu-time siya, tapos ang sabi ay ginagawa lang siyang service tsaka sa pagkain. Yun ang ginawa niya kasi pinrint out niya. Nakausap niya kasi yung friend nung ni Lian eh. Yung Lian, yun yung babae na yung nagbubukas ng gift. Nakausap niya kasi yung friend nun. Tapos, kinuwento sa kanya na, ay, may kalibin na yung babae na yan, ganyan-ganyan. Tapos, yung ginawa ni Vince, pinrint niya lahat. Pagka-print niya lahat, yun na nilagay niya sa regalo kay Lian. 'Di ba? Yun yung binubuksan na regalo. Kaya nung binuksan yung regalo, nabulaga siya na alam na ni Vince yung totoong ginawa sa kanya. So, sorry po no, doon sa mga, akala ko kasi alam niyo na lahat ng kwento eh. Hindi pa pala. So, dito, ang pag-uusapan naman natin do, ito kay Lolito Go. No? Mag-opinion lang ako dito, saglit lang itong video na to. Ito kay Lolito Go, ang sabi kasi dito. So alam natin na cheater yung si Lian Sabi dito, Lolito Go. Can anyone connect me kay Lian de Guzman? Bigyan ko siya ng bigating abogado. Turuan namin ng leksyon itong si Jim Jimenez. Nung naano ko to, nung nabasa ko to, I mean, what? Don't get me wrong ha. Hindi ko tinatanggalan ng karapatan si Lian de Guzman na magdemanda kasi kung tutuusin, kung papanoorin niyo yung ginawa. Sa pananaw ko hindi naman ako law expert, pero kadima-demanda 'yon. Kadima-demanda yung ni-record mo nga lang na walang pahintulot nung isa, kadima-demanda na 'yon. 'Di ba? Tapos pinost mo pa sa public. 'Di ba? Pero sa akin unang-una, Sir Lolito Go, sa totoo lang, kaipalan ito eh. Ba't kailangan sumausaw ka dyan na okay lang sana kung halimbawa, itong problema nilang dalawa ay public interest. 'Di ba? For example, si Lian de Guzman ay ang daming binudol na OFW. Yung talagang public threat. Yung, nagpapa-invest si Lian de Guzman ng negosyo na marami ng inistafa. Yon. Kasi pero yung tungkol yan sa lokohan sa love life, I don't think na dapat hindi to sausawan. Pero hindi naman bawal yung ginagawa mo eh. Wala lang yun lang ko. Kasi sa totoo lang, sabihin na natin na na may ground siya magdemanda. Kung ako lang ang masusunod, kung ako kay Sir Lolito Go, hayaan ko yun eh. Hayaan ko na mahirapan siyang maghanap ng abogado, magbayad ng abogado. Kasi kung tutuusin, kailangan niya rin pagbayaran yung ginawa niya eh. 'Di ba? Di magdemanda siya. Kaya lang pagod niya 'yun. Hindi yung ganito, hindi ko na gigets to. Sabagay, trip niya naman yan
wala naman tayong magagawa kung gusto. Pero sa akin kung ano ito, hindi naman public interest yung ano eh, yung problem eh. Na isa publiko yung problema, marami nakarelate, oo. Kaya napapag-usapan natin. Ito, pwede ka siguro yung katulad ng ginagawa ng iba, no, na pinapag-usapan. Kasi nasa public naman yung issue eh. Pero yung sumausaw ka pa dyan na ikaw yung magdidemanda na lalo na yung tutulungan mo ay hindi rin naman kalinisan. Well, trip ni Sir Lolito Go yan, ano? Wala naman tayong magagawa doon. Wala, tinanong lang ako eh. Tinanong lang ako nung ano daw masasabi ko dito. Yun lang. 'Di ba? Kung bawal ba ang ginagawa ni Lolito Go, hindi naman. Go kung gusto niya. Pero kung ako lang tatanungin, hahayaan ko magdusa yan eh, na maghanap ng abogado niya eh. 'Di ba? Bakit mo tutulungan yung ganyang tao na walang kahirap-hirap makukuha niya yung hustisya, samantalang yung tinarantado niya yung paghihirap na ginawang service at kung ano-ano pa. Well, tingnan natin ang mga. So ito yung yung explanation niya ni Sir Lolito Go. Huling post ito tungkol sa issue. I already got in touch with Lian. Nakausap ko na siya personally at mas lalong tumibay yung paninindigan ko na siya ang mas naagrabyado nito. Everything was planned from the start. I won't go into the details dahil in the coming days sa korte na sila magtutuos. Vince might be winning in the court of public opinion. Pero sa mata ng batas, lamang si Lian. I think so. Totoo din. No? I am enabling cheaters. Oo eh, may pagka-enabler ka eh, sir eh. Sa totoo lang. Kasi unang-una, katulad na sinabi ko na, kung ikukumpara natin kay Sir Norman Mangusin. Kung ikukumpara natin kay Sir Norman Mangusin, kasi malamang yun ang ikukumpara niya eh. Eh bakit ikaw pinakikialaman mo? Unang-una hindi ako na magdidemanda kay Sir Norman. Kino-content ko lang, pinag-uusapan lang natin sa publiko. Katulad ng ginagawa natin doon sa mga issue na natatalakay natin dito. 'Di ba? Kung magdemanda yung mga may reklamo kay Sir Norman Mangusin, katulad ng bugok na nag-comment sa akin kahapon, sabing ganun kahapon. Marami kang reklamo kay FLM, sinang-sira ng ang tao. Idaan mo sa legal, idaan ko daw sa legal. Eh, ikaw nga, marami ka rin reklamo sa akin, putang ina mo ka, bakit ako hindi mo ko idaan sa legal? At daldal ka rin ng daldal. 'Di ba? Kasi tayo po kasi nasa demokrasyang bansa kasi tayo. 'Di ba? May karapatan tayo magsalita lahat. Katulad ni Sir may karapatan din siya magsalita. Kung nagbigay lang siya ng opinion dito, okay din lang naman na sasabihin niya na mas kawawa si Lian. Pero yung ganito, yung tutulungan mo, pagiging enabler din to eh. 'Di ba? Ano ba ang meaning ng enabler para maintindihan ng iba? Enabler meaning konsentidor, 'di ba? Enabler definition. A person or thing that makes something possible, a person who encourage or enables negative or self-destructive behavior in another. Yun nga, pagiging konsentidor. 'Di ba? Kasi parang bagamat wala naman tayong pagtatalunan kung talagang kadema-demanda yung ginawa ni Vince. Pero the fact na yung tutulungan mo yan, hayaan mong maranasan niya ang hirap na maghanap ng abogado. 'Di ba? Yung hirap na mag-compile ng ebidensya. Kasi yung pagkakaso, kalayaan naman ng lahat yan eh. Kung hindi siya magkakaso, di okay din lang naman. Pero kung magkakaso siya, karapatan din naman niya. Pero yung gaganyanin mo pa, men, ano ba? Diba? Eh, pagpatuloy natin yung sinabi niya, para maintindihan din naman natin. Diba? Am I enabling cheaters? Of course not. I believe they deserve punishment and karma. But I maintain even cheaters deserve due process.
I advocated against EJK before. Ito EJK pwede. Pwede ito. Kasi ano to eh, problema ng publiko talaga yan noon eh. Pwede ito. Yung tutulungan mo yung mga ano, kasi may mga hindi talaga kayang ipagtanggol yung mga sarili nila. Halimbawa kung na EJK, na salvage man, ano, kailangan nila ng tulong para makamtan. Kasi most of them, hindi naman talaga kriminal. 'Di ba? Yun ang kumakalat na balita. Hindi ako anti-Duterte, pro-Duterte kasi ang ano nito, ang dahilan daw di umano ng EJK, walang due process. 'Di ba? Ito, public ano to eh, public interest kasi ito eh. Pwede ito. Pero yung ano, yung magsyota na naglokohan, come on. 'Di ba? Pwede tayong mag-opinion, pero yung pakikialaman po, bibigyan mo pa ng abogado, kabulshitan yun. Sa akin yun ha. Pero kung feeling nyo tama naman to si Sir Lolito, edi okay lang. I advocated against EJK before dahil mahalagang sangkap sa isang malusog na demokrasya ang due process. Isang buong bayan tayong nawili na sa social media mob justice at sa Tulfo brand of justice. May point naman siya. Di ba yung sa Tulfo? Parang papahiyain sa publiko. Ano? And that's what I'm trying to warn people against. Okay lang na magalit kayo sa akin. I understand where all the hate was coming from. Someday, all the hype will subside. Matatabunan din ito ng bagong issue and I will be vindicated. Hindi ito pagkampi sa cheater. Nag-pick ka ng side, sir eh. Pagkampi yun. Nag-pick ka ng side. Bibigyan mo nga ng abogado yung cheater eh. Para magtanggol. Ano ba, sir naman? Pagtanggol yun. Bahala sila. Far from it. Pagkampi ito sa basic human rights. You don't know what it means until you're at the receiving end of human rights violation. Di ba may human rights din yung niloko? Halimbawa, marami sa inyo ng utang. Ano ba? Ang mga ano ni sir, mga public interest eh. Inuulit ko, no? Ang gagawin mong comparison yung maraming nangutang sa online lending apps. Mali talaga yan. Di ba? Kasi, yung mga nangutang na yan, gusto lang naman gumaan ang buhay nila. Tapos hindi sila nakabayad. Mali ang mangutang at hindi magbayad, pero mas mali yung ipahiya. 'Di ba? May dahilan naman yung nangungutang eh. Hindi naman yun nanloko. 'Di ba? Sadyang hindi lang sila nakabayad or hindi sila mabigyan ng pagkakataon. Hindi, magkaiba 'to. Itong nangyayari sa online lending apps na 'to kasi public interest na naman ito eh. Ibang-iba ito dun sa dun sa magshota na naglokohan. Sa bagay, pwede rin na same principles, pero magkaiba yung magkaiba yung sitwasyon eh. Pinahiya din sila, 'di ba? Dahil hindi sila makabayad ng utang. Tapos tinakot pa. Ito iba to eh. Bagamat sinasabi ko na may laban si Lian pag pero yung tutulungan mo, 'di ba? Well, pananaw ko 'yon, na pangungunsinti 'yon, 'di ba? Again, nagsasabi lang naman ako opinion ko ngayon kung feel niya, edi pagpatuloy niya 'yan. Update, Lian has already confessed to his boyfriend. Napatawad na rin siya nito. Edi tapos na. And he is supportive sa idea na ituloy ang kaso. Ironic ba yun para sa inyo? Well, I can only explain it for you. I cannot understand it for you. Baka mamaya ito ha, ito nung tanong ko, sigurado ka ba na nag-confess na siya sa boyfriend niya at napatawad siya? Sigurado ka ba? Baka naman kinuwento rin lang sa'yo yan. Di ba? Baka mamaya kinuwento rin lang sa'yo ni Lian yan. Don't be fooled sa mga quote card na umiikot at sa mga ibang lalaki di umano who have been cheated on as well. Walang ganon. Gawa-gawa lang yon.
ng mga unscrupulous content creator na hindi kayang gumawa ng patas na content. In fact, by believing them, you fall into a trap. You commit a crime by circulating those in disinformation. I'm not bothered kung 95% comment ay hindi pabor sa akin. I've gotten used to that. That's the bitter pill I have to swallow for having a very unpopular advocacy. I defended Jason against Moira. I defended Marilag. Not to clout chase, but to enlighten people, and for as long as there are people who valued my efforts, nothing can stop me from speaking the inconvenient truth. PS, di ko trip si Lian. Nakita nyo na ba kung gaano kaganda ang asawa ko? Sabi niya, no? Hindi, totoo naman. Alisin na natin yung clout chasing. Pero sa akin, men, ano ba, clout chasing ba ang tawag doon? Or pakikiepal? Magkaiba ba clout chasing, pakikiepal? Pero sa akin, hindi pa rin talaga. Well, may sarili naman siya, I respect that, yung sarili niyang, dahilan. Pero, ibang-iba yung mga ginawa mong comparison dito, katulad ng EJK, yung online lending apps. Bagamat yung sa online lending apps may pamamahiya din, pero hindi naman nag-start yun na mag-uutang sila na hindi nila babayaran eh. 'Di ba? Ito kasi talaga naglokohan eh. 'Di ba? Hindi porket nasaktan ka, may lisensya ka na mawasak. Yes, may mali si Ang labag sa data privacy nga yan. Kasi private yun eh. 'Di ba? May expectations of privacy doon. Unjust vexation, tama. Pero yung siguro pwede mong advisean na idemanda mo yan, pero yung tutulungan mo pa. Kasi kailangan niya rin maramdaman yung hirap eh. Yung consequence ng ginawa niya. Kasi kung mararamdaman nito, kung mararamdaman nito na may magtatanggol sa kanya, ulitin niya yan eh. Sa totoo lang. Ulitin niya yan. Pag may naramdaman siya na ay may mga handa naman palang tumulong sa akin. 'Di ba? Bahala kayo. Pero yun ang masasabi ko. Hindi ako agree. Bagamat may punto siya, May punto naman siya. Pero hindi ito yung hindi ganun kalala para panghimasukan mo yun eh. Inuulit ko hindi siya public interest eh. Diba, sana kung investor si Lian, ay ng investment tapos ang dami niya naloko. Or halimbawa, pwede rin, sige palulusutin ko na, kung serial cheater si sa bagay, kampi ka nga pala kay Lian. Kung serial mamahiya si Vince, kung gawain niya talaga mamahiya, lahat na lang pinapahiya niya, yun. Pwede. Yung katulad nung sino nga yung bading na naging dahilan ng pagpakakak nung isa. Yung, di ba, merong magjowa na namatay yung sino nga si Valentin ba yon? Yung bading na pinagbintangan niya yung boyfriend binugbog yung Viva Max artist. Tapos binawian niya ng buhay yung sarili niya dahil do sa mga post. Yon, pwede mong yun kasi serial bully talaga yun eh. Yung taong yun eh. May pagka-public interest yung galawan nun eh. Itong si Vince kasi, ngayon ko nga lang nakilala yan na influencer pala yun. Influencer ba yun yung Vince na yun? Diba? Sa akin lang hindi Pero kung may patutunguhan niyang ginagawa ni Sir Lolito, go ahead. Wala namang may karapatang pumigil sa kanya eh. Kaya lang, kung itatanggi mong enabler ka, hindi, enabler ka.
Yun lang yun. Now, lipat naman tayo dito kay kay Ma'am Lian, So, nagpapakalat din siya ng mga posts. Yung katulad nito, para naglalabas din siya, Yung mga ganyan. Wala eh, ano to eh. Yung sinasabing ganito na pagiging babaero ni Vince. Ano to, strawman argument to eh. 'Di ba? Halimbawa kung nang babae man si Vince kasi doon sa mga post ni Ma'am Lian, may pa-expose ka pang nalalaman babaero ka rin naman, lol. Sana kumita yung post mo at ma-monetize ka na FB Cloud Chaser na pa-victim. Kung yung sinasabi mo dito na 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 babaero siya, ang dapat magrereklamo diyan, yung niloko niya, hindi ikaw. 'Di ba? Kasi kung halimbawa naging babaero si Vince, no? Tapos wala lang dun sa niloko niya. Parang sa inyo, 'di ba? Niloko mo si Vince, pero wala lang kay Vince, hindi niya naman pinost. Okay lang 'yun. Hindi kailangan kalkalin ng iba 'yun. Pero itong ginagawa mo, men, mababaliktad ka nito, ma'am eh. Okay nang ikaw yun lamang pagdating sa legal, maki-clean hands doctrine ka nito. Alam niyo clean hands doctrine? Dapat hindi mo rin ginagawa yung ginawa ni mababaliwala yung pagbigay sa iyo ng abogado. Ano ba, ma'am naman? 'Di ba? Dapat malinis ka dun sa ididemanda mo. Kung gagawa ka ng ganito, wala to. Sasayangin mo yung mo. Sasayangin mo yung potential mong manalo sa kaso. Diba? Handa ka na ba sa big revelation? Total, gamit na gamit naman ako sa content at napahiya ako sa no sobra. It's my turn. Handa ka na. Beb, galingan mo ng pag-video mamaya. Alam mo namang ikaw ang nakakaalam sa'yo ko lang may tiwala. Sige. Basta sagot mo pamasahe ko at dapat may commission ako dyan. Ha, for sure, maraming views yan. Oh. Punta muna ako SM North at bibili ako ng Wala eh. Wala to. Dapat ang igaganti mo dito, yung tungkol lang sa'yo. Hindi. Kung totoo man na ako duda nga ako eh. May nag sa akin dito eh. May nagtag sa akin dito sa account na to. Gumawa yata to ng FB group eh. Si Ma'am Lian. Pero duda ako na siya to. Paki-correct nga, siya ba talaga to? Baka mamaya kasi hindi naman siya to eh. Pero kung siya to, hindi wise ito. Kung balak mo magdemanda, shut up. Shh. 'Di ba? Shut up ka lang, ma'am, kung balak mo magdemanda. Pero kung ganito, tapos malapit na tayo sa exciting part. Hindi ako magpapabuli. Masyado na akong mabuli. So ano dapat ikatakot ko? Abangan ng mga susunod na resibo. Ano yan? Yang ganyan. Mayayari ka pa dito eh. Di ba parang hubot-hubad yata si Vince dito na may siya. Mayayari ka pa niyan, ma'am. Ma-anti-voyeurism ka pa dyan eh. Ano ba? Kung gusto mo makagante, dapat alam mong ginawa mo para hindi ka mabalikan. Gumawa ka ng ng dummy account. Hindi yung pangalan mo na yan. Ano ba? Kasi pagka dummy account, let's say, binalikan ka, ay, hindi ko alam yan. Sino niyan? May ebidensya kayo na ako naglabas? Ganon. Pero yung, ikaw mismo, hindi to nakakatulong sa'yo, ma'am. Salamat sa gustong tumulong sa akin o nagkamali ako. I hurt people, nagsisi ako. Pero I don't deserve the hate na binabato. Pati ito, labasan ba ng ebidensya ang gusto mo, Vince Jimenez? Pahiyaan ba ang gusto mo? Gusto mo malaman lahat kung sino ka talaga? Strawman argument ito. Ang argument is between sa inyong dalawa lang. Hindi yung naglalabas ka ng mga ganyan. Layan, men. Ano ba yan? Yung mga tulo-tulo sa kama na yan. Wala to.
Ayan, nasabi ko, sana mapatawad mo ako sa mga ginawa ko. Ay, abnormal ka pala eh. Wala pang isang araw eh, halatang insincere. O, tama, lalo kang naaano dito. Lalo kang naaano dito. Kasi irrelevant itong mga nilalabas mo eh. Irrelevant itong mga nilalabas mo. Pwede ka pa mabaliktad dito, men. Pero ano, ito ha. Ay, may apology video daw siya. Panoorin nga natin apology video. May apology, ay, Shopee naman yung link. Hindi ba daming account ito? Baka daming account naman ito. Mukhang daming account, di ba? Ano muna natin ha. Tingnan natin kung ano. Pero kung totoo man na siya yon, hindi wise yung ginagawa niya. Di ba? Kung magdedemanda ka, shut up ka lang. Shh. Hayaan mo yung mga abogado mag-isip. Mahihirapan yung abogado mo dyan eh. Diyan nahirapan si Sir Norman Mangusin, daldal ng daldal eh. Dapat hindi dumadaldal. Anyway, so yan lang naman pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan ko. Bye-bye!